Magandang hapon, Pilipinas. Live tayo mula sa Pag-asa DOST at narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Good weather ang nararanasan sa malaking parte ng ating bansa ngayong araw. Iyan ay dahil apektado tayo ng good weather systems gaya na lamang po ng ridge o dulo ng high pressure area na nagbibigay ng magandang panahon. Dito po yan sa extreme northern Luzon. At nariyan pa rin ang easterlies na umiihip naman mula sa dagat Pasipiko patungo po yan ng Visayas hanggang sa Mindanao. Medyo hindi nagbibigay ng mabuting panahon ay ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ na nakakaapekto dito po yan sa Southern Mindanao. Ayon sa panayam natin kay weather forecaster Jory Lois, ang ITZZ ay ang pagdadaop ng hangin galing sa Hilaga at Timog. Kaya naman nagpuproduce ito ng mga ulap na nagbibigay ng mga pag-ulan sa apektadong lugar gaya na lamang ng sa Southern Mindanao. Kaya po ang ibig sabihin nito ay maaasahan dito sa Caraga Region pati na rin po dito sa Zamboanga Peninsula ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Samantalang sa natitirang parte po ng ating bansa ay asahan na magkakaroon ng maliwalas na panahon na may isolated cases ng mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Kaya mas mainam pa rin po ang pagdadala ng payong o sombrero bilang panangga sa init at sakaling magkaroon ng mga pag-ulan. Mga kababayan, sa patuloy na pag-init ng panahon ay marami ang nangangamba sa patuloy na pagbaba ng ating Angat Dam. Iyan ay dahil nakasandig ang mahigit 70% ng Kamaynilaan sa tubig nito. At kani-kanina lamang ay nakuha na natin na ang water level ay bumaba ng negative 0.33 meters. At iyan ay mula sa sukat nito kahapon na 179.80 meters na naging 179.47 meters na lamang kanina. Sa ngayon ay mas mababa na nga ito sa tinatawag na low water level ng Angat Dam na may sukat na 180 meters. Ayon sa panayam natin kay hydrologist Elmer Caringal, may dalawang critical level na ikinoconsider ang mga dam operators. At para sa Angat Dam, ang unang critical level ay ang sukat na 180 meters kung saan critical ito para sa irigasyon ng tubig para sa mga pananim. Dahil dito na nga nagpuputol o nagbabawas ng patubig sa mga sakahan. Ang ikalawang critical level ay ang 160 meters na critical para po sa domestic use. Dahil kapag bumaba pa ang water level sa 160 meters ang Angat Dam, ay inaasahang limitado na lamang ang tubig na magagamit nating mga mamamayan sa araw-araw. At ang isang patunay na maaaring bumaba ang Angat Dam ng below 160 meters ay noong 2010 at nakuha ang sukat noon na 157.56 meters. Kung matatandaan natin ay may El Nino din noon, gaya na lamang ngayon kaya inaasahang pwedeng bumaba pa ang water level na hanggang sa sukat na ibinaba noong 2010. Pumangalawa sa pinakamababa na water level ay noon pong 2005 na nakakuha ng 167 meters. At ang pangatlo naman ay bumaba po ng low water level noong 2007 na nakapagtala naman ng 170.01 meters. Dapat ay ngayong taon na as of kanina ay bumaba na nga ng 179.80 meters. Ayon sa Pag-asa, may tatlong senaryo tayong aasahan para sa Angat Dam. Scenario 1, bababa ang water level dito kagaya noong 2010 na nagkaroon din ng El Nino. Scenario 2 ay pwedeng bababa rin ito pero hindi kapareho ng pagbaba noong 2010. At ang Scenario 3 ay inaasahang makaka-recover agad ang Angat Dam sa darating na buwan ng Hunyo. Pero mga kababayan, kahit ano pang ang ma-forecast na pwede mangyari sa mga susunod na buwan, mas maganda pa rin ang magtipid ng tubig para maging ready tayo sa kahit anong worst scenario na pwede pang mangyari sa mga susunod na buwan. At iyan ang latest mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo bisitahin ang aming website and other social media accounts. At ako po ang nakasama niyo ngayon ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon.